nako yun, yung pagkain nila doon. Remember the food? Proudly Pinoy na Pinoy. So may hydro. Sarap. Oo. Yun. Ako, napakasarap niyan talaga mga kakanin. Di ba? Kaya ito na, magbakasyon na tayo sa Villa Escudero, mga kapuso, kasama ang ating kagimik. Sa umaga, ang napakagandang Miss Monica. Good morning, Mon. Kumusta naman dyan? Walang pa. Yes, good morning, partner Drew. Good morning, mga kapuso. Tuloy-tuloy po ang ating summer adventure ngayong umaga dahil nandito na tayo sa ating third destination sa ating week-long summer party. And now, kung ang trip nyo ay yung medyo traditional na Pinoy style, well, this is the perfect place to be, mga kapuso. Villa Escudero, Plantation and Resort dito yan sa San Pablo, Laguna. Sigurado naman mag-e-enjoy kayo sa kanilang 40-hectare Filipino-inspired villa na talaga namang with matching friendly and smiling faces sa staff yan. O ano pang hinahanap niyo, mga kapuso, di ba? Perfect na perfect talaga. At dahil medyo Pinoy na Pinoy nga ang style natin this morning, well, mga Pinoy na bagay din ang aming ibibida sa inyo. Nandiyan ang mga larong Pinoy, mga putahing Pinoy. Nako, mamaya mga ginataang putahe yan na titikman natin. And syempre, maging ang pambansang hayop tulad nitong aking sinasakyan ngayon, yan ang ibibida sa atin ni Doc Ferds, ang ating resident vet. At dahil medyo nalalapit na rin ang palaspas, mga kapuso, mamaya tuturuan namin kayo kung paano ba gumawa ng inyong sariling palaspas to make sure na stand out at talagang personalize ito. And of course, mamaya makasama rin natin si Miss O na tuturuan tayo how to travel lightly ngayong darating na Holy Week. Talaga namang jam-pack morning ito, mga kapuso. Kaya naman tutok lang dito sa inyong official summer tambayan sa umaga. Unang hirit. Back to studio muna. Hirit panahon tayo, mga kapuso, ngayong araw ng Huwebes. Update tayo sa bagyong parating, ano? Or dumating na, namataan po ang Tropical Storm Agaton. 800 kilometers silangan po yan ng Verac, Catanduanes. Ito po ay mas lumakas pa na umabot po sa 65 km per hour kumpara po kahapon na nasa 55 km per hour lamang. Ito ay may bugso na 80 km per hour at bilis na 17 km per hour. Habang papalapit po ito ay bumabagal ang pagkilos patungo po ng Hilagang Kanluran. Samantala, hindi pa rin po makaka-apekto ang bagyo sa weather condition po ng ating bansa. Magiging partly cloudy to cloudy naman po na may pulo-pulong pag-ulan. At sisikat pong araw ngayong 5:57 a.m. at tulubog naman po yan mamayang alas 6:07 ng gabi. Samantala, tingnan naman po natin ang mga weather conditions sa iba pang bahagi ng ating bansa. At mamaya lalatsada na naman ang mainit na tanungan sa ating UH Chiritan 2010. Kaya ihirit na po ang inyong mga tanong para sa independent presidential candidate na si Ginoong Nicanor Perlas. Sa cellphone, i-text lang po ang salitang hirit, space, ang inyong tanong, name at address at ipadala sa 367 para sa mga smart at talk and text subscribers at sa 2344 para sa mga Globe, TM at Sun subscribers. At sa landline, maaari rin kayo tumawag sa UH Chiritan 2010 hotline number 981-1961. At sa internet, mag-iwan ng inyong tweet sa aming Twitter account, Hiritan2010. Tandaan, ngayong eleksyon 2010, may magagawa ka, may magagawa tayo. Kaya makihiritan na, mga kapuso. Ganda ng banda na aliw ko. Oh, yes. Sumabay eh. Diba? At syempre, paalala sa mga cellphone user, huwag niyo tawagan ng tweet account, ha? Bawal. Hindi kayo makakonnect. At samantala, dumarami na ang mga nasa bakasyon mode dahil Holy Week na next week. I can't wait. Ang maraming paaralan naghahabol na sa kanilang mga pagsasara at mga graduation ceremonies. At bago magkalimutan, mga kapuso, batiin na natin ang mga kilala niyong graduates. At kung kaya, bilhan sila ng regalo. Sa mga naghahanap pa ng gifts, abangan lang dahil mamaya meron kaming grad gift suggestions para sa inyo. Ayan, mapakinder, elementary, high school, or college graduate man. Yan, meron kami yan para sa inyo mamaya. Meron nga ba kayo kilala na graduate? Happy birthday. Wala.
po. Speaker nga ako sa eskwela niya eh. Ay, talaga. Si Ram, yan sa Solid Ground. Congratulations. Congratulations. Si Nano ko po, si Sian, Sing. Congratulations. Tsaka kapatid niya si Maris. Anak ni Pandi Pedro. Ah, Peter. Ni Peter. Pandesal naman. Oo nga. Pandesal. Pa-Spanish bread naman dyan. Papandiko ko ka naman dyan. Lahat na. Sophie, ano ang payo mo sa mga graduate? Mag-aral. Graduate na, mag-aral pa rin na mabuti. Pag naging ano ka pala, boksingero, no? bato-bato rin ako. Circumcisioner. Ay, hell. Yan ang aking moniker. Ibang-iba rin po ang ating serbisyong totoo ngayong Webes po na tiyang ikagiginhawa po ng mga napakakatipa ng ulo. Yan ang Kapuso kasi ang matyaga nating tatanggalan po ng puto. Dahil uso na po yan pag summer, kaya alamin natin yan. Ulo, servisyo, Plus, isa pang sakit na pang summer ang ating pag-uusapan. Kung ano po yan, itanong na lang natin kina Connie at Susan, UH Serbisyong Totoo, Alis Kuto. Ayan, okay. Hi Susan, hi Connie. Good morning po sa inyong lahat dyan. Naririto po tayo ngayon sa Barangay 163 sa Tondo, Maynila. Yan, at alam mo ko ni dahil summer na mga Kapuso, marami hong mga summer diseases, may mga kailangan mo tayong bantayan sa ating katawan. Pagka ganito mga tag-araw na. alaga dyan sa ulo, di ba? Yan, yung mga gumagapang-gapang dyan. Ayan. Pati na rin syempre, uso ngayong tag-init, ano? Yung mga bungang araw. Yung makating-makate. Usually, pagka ang mga nagkakaroon niyang kundi, di ba mga bata, yung Yes. nakikita niyo parang meron silang mga butik-butik na ganyan na makate. Pero ang maganda niya, naririto po tayo ngayon sa Barangay 163 sa Tondo para naman magbigay ng serbisyong totoo sa ating mga kababayan dito. Meron po tayo ditong libreng, kutuhan. Hindi, meron po tayong libreng konsultasyon at syempre, meron pa dito, ayan nakikita natin sa likod natin, may mga naguhugas na ng buhok, tinuturuan po yung proper hygiene. Paano matanggal yung kuto. At saka mamaya malalaman ho natin yung mga katotohanan doon sa mga paniniwala. Ito ba totoo ba na ang kuto lumilipad? Tumatalon daw. Paano ba siya nalilipat sa ibang tao, di ba? Tsaka yung bungang araw daw, sabi nila, bawal daw kumain ng mangga o kaya kailangan daw kumain ng itlog, yung mga ganyan. Kasi nangangati lalo. Oo. So, Ayan. sinasabi kaya daw ba uuso ang kalbo ngayon dahil para hindi sila kutuhin. Yun. So, malalaman ho natin yung mga sagot dyan, kung ano ho ang tamang paraan para matanggal yung mga ganyang klase ng yung kuto, yung mga bungang araw. Meron ho tayong eksperto na makakasama. Kaya, Naririto ngayon, Susan, actually, syempre meron tayong doktor mula sa Cardinal Santos at syempre naririto rin yung mga volunteers naman mula sa UP Manila. Kaya, para doon sa mga taga Barangay 163, halika na ho dito, libre po ito. magkutuhan tayo. Yes! Kami po ni Susan ngayon ay hindi naman kami magkukutuhan, ano? Pero kami ho ay tutulong sa inyo, mag-a-assist kami dito sa inyo. Kaya tara na. Punta na ho kayo dito at tingnan natin kung paano, kung may kuto ba kayo at bungang araw. Ha? Ganun. Yes, Mare. Halika na. Yan, kaya dito na kayo kung saan walang kasing saya ang summer gimikan. Dito lamang sa Unang Hirit!